Okay, magandang araw po sa ating lahat at heto na po, pag-usapan natin itong si Presidente Bongbong Marcos. Nag-trending yung video niya na wala talagang laman ang kanyang pinagsasabi. Hindi ko maiintindihan kung tama ba yung sinabi ni former President Duterte na bangag. Parang lutang siyang nagsasabi na makikita mo talaga na hindi niya isinapuso ang kanyang sinasabi. Ha? At ang pagbabasihan ko dyan, alam niyo ba kung bakit? Utal-utal siyang magsasabi. Parang meron na nga siyang binabasa, pero kung pakikinggan mo ang kanyang sinasabi, parang nag-iba-iba. Ha? Di mo alam kung ano ang kanyang iniisip. So ayan tuloy, sa mga ganitong gesture ni Bongbong Marcos, makapag-isip ka na, is he really bangag? Is it really totoo ang sinabi ni Tatay Digong na bangag talaga siya? Lutang na talaga yung utak eh. Okay? Ipapakita ko yung video na yan. Kayo na po ang humusga rito, ha? Kayo na humusga. Okay, so yun po ang una nating pag-uusapan. Itong pangalawa nating pag-uusapan ay itong si former President Duterte sa kanyang speech sa Cebu kahapon. Nag-trending yun na sinabi niya na kaya pala itong si VP Sara ngayon ay gustong mapa-impeach ng administrasyon kasi po sila po ay natatakot sa mangyayari sa 2028. Na kung tatakbo si VP Sara bilang presidente sa 2028, yan ang pinaghahandaan nila. They have to impeach VP Sara para hindi makatakbo. Okay? So, pareho tayo ng analysis ni former President Duterte. Dito sa vlog natin sa Don Mar TV, yan lagi ang ating sinasabi, di ba? Hindi tayo nagkamali. Yan rin ang parang pananaw ni Tatay Digong sa upcoming sa election 2028. Okay? So yan, ipapakita ko yung balita na yan. Tapos, sinagot yan ni Bersamin na si Duterte raw is lying. Ha? Nagsisinungaling raw si Duterte dito at inventing hoax raw. Di ba? Ganyan ang mga attack dog ni Marcos. Ha? So, ayon dito kay Bersamin, itong executive officer ni ni Bongbong Marcos, Duterte is lying and inventing hoax. Okay? Papakita ko yan mamaya. And then, after Bersamin nagbigay ng statement ng ganyan, nag-response rin itong si former President Duterte. Sumagot siya dito kay Bersamin. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung sagot ni Duterte dyan na tinawag siyang sinungaling at inventing hoax raw. Okay? So, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Mainit itong balita. Kayo pang unang nakarinig dito sa ating reaksyon patungkol po dito sa sagutan ng Malacanang at ni Tatay Digong. Pero bagong lahat, ipaki-like mo na at paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Marami po ang makaalam na ganito na po ang mga nangyayari. Hindi tayo malilin lang dyan sa mga bangag vloggers at sa mga tambaluslos vloggers. Okay? Like and share muna para kakalat ito. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. At yung mga cellphones ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads, kung meron tayong breaking news, at kung naka-live na ang Don Mar TV. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Don Mar TV sa mga bago. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong video ni Presidente Bongbong Marcos. Walang laman ang mga pinagsasabi sa kanyang mga talumpati. Ha?
kitang-kita mo na hindi isinapuso ang kanyang mga sinasabing statement sa kanyang talumpati. Okay? At bakit natin nasabi yan? Kasi utal-utal yung mga ano niya. Kayo nang humusga ha. O, ipakita ko sa inyo. Okay, Bongbong Marcos, pasok. Meron po tayong kadiwa sa labas kung saan nakakapagbigay po tayo ng mga iba't na yan. Grabe ka naman, Bongbong Marcos. Nagsalita ka, biglang inubuhan mo yung audience, ha? Ay, ako nang magpapaliwanag para sa kanya, ha? May kadiwa raw sa labas, ha? May kadiwa raw sa labas. Pero di ko alam bakit parang paikot-ikot yung kanyang sinabi. Pero ang point doon, may kadiwa sa labas. Tapos umubo pa. meron po tayong kadiwa sa labas. Meron kadiwa sa labas. Tapos, kung merong kadiwa sa labas, anong nangyari? Kung saan nakakapagbigay po tayo ng mga iba't nakapagbigay para ng ubo. Yan ang di ba? Kung ikaw ang isang leader na alam mo kung ano yung mga pinagsasabi mo, kung galing yan sa puso, hindi mo na kailangan magbasa. Hindi ka na maging utal-utal pa sa mga sinasabi mo kung alam mo ang mga ano. O, sabi niya, may umubo. Ubo pala. Hindi pala kadiwa yun. Bongbong Marcos, ha? Ubo pala yung binigay, ubo. Joke laman yan, ha? Pero oy, Bongbong, ha? Nagpa-check up ka ba sa doktor mo? Kasi inuubo ka na. Baka Bongbong, ha? Nasubrahan kayo sa party-party o nasubrahan kayo sa hangover kayo, ha? Bakit ka inubo? Mr. President, magpagaling ka, ha? Mr. President, kahit ayaw namin, galit kami sa mga ginagawa mo, pero concerned pa rin kami sa inyong yung health mo, ha? Magpa-check up ka kasi parang stress ka na, Mr. President. Sobrang stress ka na. Magpa-check up. Ibang produkto, meron dyan pagkain, meron dyan yung ibang produkto. Ibang produkto daw, meron dyan pagkain. Ano yung iba? Pagkain ng aso? Sa totoo lang, nakakalito yung mga pinagsasabi ni BBM talaga. Ito galing po sa pamahalaan. Yung mga iba't ibang produkto raw galing sa pamahalaan. Galing sa pamahalaan. So ano ngayon? Yung mga bigas, yung mga gulay, dito po galing. Akala ko ba galing sa pamahalaan? Dito, yun ang sinasabi ko sa inyo. Sabi niya, yung mga produkto, mga pagkain galing sa pamahalaan, galing dito. Anong pamahalaan tapos galing dito? So saan ngayon yung pamahalaan? Oy, Mr. President, ha? Kita ko ito, ha? Sa Negros ito. Yang mga kadiwa in front of the sports complex, mga ano yan, mga iba't ibang mga sa pagkakaalam ko, yan yung mga trademark ng Negros. Okay? Tapos dinala nila doon sa sports complex, 'di ba? Parang in-exhibit 'yon. Tapos binenta. Alam ko ng kalakaran yan eh. Scripted yan lahat. Ako sa pagkakaalam ko scripted yan, kasi yung Pangulo dadating dito sa Negros, maghanda kayo, ha, diyan sa harap ng sports complex, maglagay kayo ng ganyan. So i-invite nila yung mga local na mga produkto, no, like yung mga peanut butter, yung mga ano talaga trademark ng mga anong tawag diyan, trademark ng mga sa hindi lang Dumaguete kundi sa Negros. Okay? So, hindi ko maintindihan ang sinabi niya na galing raw sa pamahalaan, galing dito. Ano ba talaga?
Ulitin para maintindihan natin. Yung ibang produkto galing po sa pamahalaan. Yung mga bigas, yung mga gulay dito Mga bigas, yung mga gulay. po galing. Yung yung bigas at gulay galing raw dito. So ano yung galing sa pamahalaan? Yan ang tanong namin, ano yung galing sa pamahalaan ninyo? Kaya po nagagawa po namin na mapagbili ng 29 pesos lang po ang bigas na 29 pesos lang. Sana naman yang 29 pesos na kilo na bigas, Mr. President, sana naman hindi lang yan hanggang kadiwa lang. Diba? Huwag nyo kaming ilinlang, utuhin, Bongbong Marcos. Yung kadiwa nyo, 29 pesos per kilo. Hindi nga umabot ng 20 ha. Pero pagdating dito sa palengke, 70 pesos, 60 to 70 pesos, Mr. President. Huwag mo kayo may bulahin ha. Kung pupunta ka naman sa mga mall, mas lalong magmahal, 70 pesos per kilo. So, Mr. President, alam ko, yung kadiwa mo, galing talaga yan, trademark nyo na yan sa mga Marcos, dati pa yan sa panahon ng tatay mo. Huwag mong ipamayabang yung kadiwa. Pilitin yung bumaba yung bigas na ang sobrang mahal. Huwag nyong i-scripted. Mahal pa rin ang bigas. Akala ko ba naman buong bansa yung 29 pesos per kilo? Sa kadiwa lang pala. Yes, happy tayo na merong 29 pesos per kilo. Ang tanong ko dyan, is that enough? Kaya ba yan isustento ng buong Pilipinas? Di ba? Nakakatawa nga eh. Para lang magbukha na may ginagawa sila dito sa 20 pesos per kilo kasi yung promise niya on the campaign na 20 pesos per kilo, hindi na yan mangyayari. Kaya gagawin na lang nila itong kadiwa na ito para i-dismolar nila yung issue. Bongbong Marcos, kahit anong takip ng issue na yan sa 20 pesos per kilo, hindi mo na yan mabubura. Nagsisinungaling ka. Bibigay nga sa kadiwa ngayon at lahat ng mga bilihin ay makikita po ninyo ay mas mura kaysa sa presyuhan pagka tayo'y lumabas dito. Kaya nga eh. Yung presyuhan mas mura dito. Kapag lumabas ka, mahal na. Yung talumpati mo, Mr. President, anong point mo? Anong point mo? Ang pagkain, ang produkto, galing sa pamalaan, galing dito, mahal. So, mahal raw sa labas compare dito sa kadiwa. So, anong point mo? Dahil dyan, masaya na kami? Ha? Nagtatanong ako, sino ang naka-benefit dyan sa kadiwa ninyo? Konti lang. So sa tingin nyo, yung mga programa nyong ganyan, masarap na yan sa tenga ng taong bayan? How about doon sa mga umaasa lang na bibili sa palengke, bibili doon sa sa mall? Diba? Dahil yun ang access nila. Dapat, you should solve problema ng Pilipinas that will affect all the community. Sa bukid man, sa rural area, sa urban, lahat na makaapekto lahat. Hindi yung sa kadiwa lang. Anong klase yan, Mr. President? Kaya isa pa yun, isa pang bagay yun upang yung mga ibang naghihirap para buuhin ang ipapakain nila para sa kanilang mga pamilya ay kailangan ay mabigyan ng tulong ay hindi na sila masyadong mahirapan dahil nakapagbili na. Ano raw? But Mr. President, sorry talaga pero hindi ka talaga namin maiintindihan, Mr. President. Ano bang nasa isip mo? Po ng mga iba't ibang produkto na nakamura sila at kahit papano nabigyan natin ng tulong ng pamahalaan. Saan yung tulong?
Tuloy po ito. Hindi lang po ito dito sa Dumaguete. Saan pa? Ginagawa po namin ito sa buong Pilipinas. Habang ginagawa po natin ito, hindi po kung sa... Huminga ka muna. Huminga ka muna. Itong talumpati niya, it really shows na parang hindi siya mapakali ha, hindi siya mapakali. Siguro hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Ganyan ang ito ha, this is my opinion already ha. Ganyan yung tao na ikaw mag-explain ka na you are not so sure o you are kung nagsisinungaling ka. Magkautal-utal ka talaga at hindi ka mapakali kung ano ang susunod mong sasabihin dahil po nag-iisip ka kung ano yung sasabihin mo. Hanggang humantong ka sa kasinungalingan. Humantong ka na naman sa paasa at promises na hindi matuloy. Yan ang hirap sa iyo, Mr. President. Lang ako pupunta. Patuloy po yung mga ginagawang job fair at saka yung DSWD assistance at saka yung kadiwa. No, guminhawa ka muna. Breathe, Mr. President. Breathe. Para hindi ka matataranta sa pinagsasabi mo. Ay habang ginagawa po natin ito dito sa Dumaguete, ay may ginagawa din po sa mga iba't ibang lugar. Pero patay. Okay, so yun na po ha. Kayo nang humusga. Ako sa tingin ko, this is my own opinion ha. Siya po ay nag-iisip kung ano ang sasabihin. Kasi promise na naman ito na parang di ba? Like what he did patungkol po sa flood control projects. Sinabi niya merong 5,500 flood control projects. After 2 days po, wala. Nagiba ang kanyang pinagmamayabang. Nagiba yung kaya ngayon, sa mga ganitong mga rally-rally, tapos pupunta siya sa mga complex, namimigay ng ayuda, may ganito siya ha bago mag-rally. Ito po ay nagpapatunay na nagsasalita siya pero nag-iingat siya kung ano yung sasabihin niya kasi baka pabanatan na naman siya sa social media. Ha? Pabanatan siya na ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga kasinungalingan mabubuking na naman. Di ba ang dami niyang sinabi na nabuking siya? Di ba? Tapos ito yung sasabihin niya una, ito. Tapos i-edit yan ng mga nagbabantay sa kanya. Tapos ito pa nag-promise siya bang pagdating dito iba na yung kanyang sinasabi. Sometimes ito kasi si Bongbong Marcos hindi siya consistent sa kanyang mga sinasabi. Nagbago-bago eh. Hindi ka makakalusot sa taong bayan kasi you are nasa video ka. Kinukolekta yan eh. Matutuklasan talaga yung mga previous mong sinabi na iba na yung mga ginagawa mo. Kaya lagi kong sinasabi, iba yung ginagawa niya sa kanyang mga sinasabi. Ito, pag-usapan natin itong sa next topic tayo. Itong patungkol po kay former President Duterte na kaya pala itong administrasyon na ito gustong ma-impeach ito si VP Sara bago mag 2028. Kasi takot sila na mananalo itong si VP Sara bilang presidente. Ito nagkapareho tayo ng analysis ni Tatay Digong dito. Play! Nagpatutsada si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Layon lang anya nitong maetsapuera ang anak sa pagtakbo sa 2028 elections. Ang mapayag ng dating Pangulo tinawag ng Malacanang na walang basihan. Sa sinabi ni Duterte na yon, wala raw basihan. Nagsisinungaling raw si Duterte and it's inventing hoax raw. Bersamin sasagutin ka mamaya. Katawa-tawa. Nakatutok si Mav Gonzales.
Kumbinsido si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inimpeach si Vice President Sara Duterte dahil ginigiba ito para sa 2028 presidential elections. Ilang ang gustong tangon si Inday. Pamuliti ka ba? Kay Si Duterte hindi po malulokon yun ng ganyan. Kahit anong sabihin ng Malacanang, kahit i-deny pa yan ni Bongbong Marcos, na gustong i-impeach nila si VP Sara, kahit i-deny nyo pa yan, hindi nyo mauuto si Duterte, President Duterte. Hindi nyo mauuto yan. Obvious na kayo, Bongbong Marcos. Obvious na kayo, Martin Romualdez, na gusto kang maging Vice President. pagkahuman good ni Ayan that's my opinion that's my analysis. Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapulit. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Di ba? Lagi ko yung sinasabi sa inyo. Sino ang kakalaban kay Inday, VP Inday Sara sa 2028? Sino? Si Tambaluslos? Are you joking? Sino? Si Sandro Marcos? Are you joking? Sino? Si Aimee Marcos? Are you joking? Sino ba? Sinong gusto niyo ipatakbo? First Lady Liza Araneta Marcos? Are you joking? Sa totoo lang, walang kalaban si VP Sara. Wala silang pambato ngayon. Wala talaga. Sino yung mga Tulfo? Are you joking? Sino? Si Queso Cheese Escudero? Wala talaga. Yeah? Walang kalaban si VP Sara dyan sa 2028, no? Na makapantay ba, na yung makahabol ng mga votes. Wala. Kaya the only way, ang solusyon nila, impeach. Desperado. Why feel this Inday? Ug mo daw. So, karon pa lang gusto nilang piangan. Pinalaga ng Malacanang ang mga pumalag si Bersamin. Bersamin, pasok! pahayag ng dating Pangulo. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang basihan at katawa-tawa ang mga pahayag. Wala rang basihan. Ano walang basihan? Ha? Obvious nga eh. Alam mo, Bersamin, kung walang basihan, anong ginagawa ng pinsa ni Bongbong Marcos na si Martin Romualdez? Ha? Anong ginawa niya sa Kongreso? 200 yung pumirma. Ha? Di umano, kasi kung hindi ka pipirma, hindi ka makatanggap ng ayuda. Ayuda. Sabi nila, si Tatay Digong nagpaayuda sa pandemic, sa COVID-19. Ngayon raw, ano bang meron sa 2025 na ang daming ayuda? COVID-25? Wala COVID-19. Dito naman sa kanila kasi may ayuda eh. COVID-25. May pandemic ba? Di wala naman, di ba? Isa na naman daw itong budol mula sa ani ay one-man fake news factory. Gaya raw ng laging ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr., susundin nila ang konstitusyon, rule of law at gagalangin ang karapatang pantao. Tugon ni Bersamin sa komentong diktador, sa ilalim ng Administrasyong Duterte nga aniya, ikinulong ang mga kritiko ng gobyerno at basta-basta pinapatay ang tao. Tingnan nyo gaano kabalimbing si Bersamin, ha? Yung si Dilima, nakulong. Nakulong yun kasi may nagtestigo. Diba? Hindi naman yung kasalanan ni Duterte dahil hindi nangingialam si Duterte at that time. Kung si Dilima ay nakalabas ngayon sa kulungan, galangin natin yung korte. Paano? Nag-back out yung mga witness. Back out yung mga witness eh. Yung iba na nga na nagurgur na yung iba, di ba? Namatay na yung iba.
Si Senate President Cheese Escudero nanindigang hindi sila pwede magsimula bilang impeachment court habang nakabreak ang Senado hanggang Hunyo. Payo ni Escudero sa House. Huwag kayong maniniwala sa lahat ng mga gimmick ni Escudero, ha. Huwag masyadong magpahalata na kasi alam nyo, itong bangag na administrasyon na ito, iba yung kanilang ginagawa sa kanilang sinasabi. So, kung yan ang pananaw, opinion nitong si Cheese Escudero, huwag masyadong magpapaniwala, ha? Kaunti lang ang ibibigay ninyo. Kasi baka magulat na lang kayo, may impeachment trial na kaagad. Kasi kung titingnan mo yung Senado, yung mga arrangements ng kanilang chairs and mga tables and kung anong tawag doon, nakadesedyo na for impeachment. Ay, wag niyo kaming utuhin. Sabi pa nga ni Panelo, tuloy-tuloy na yan. Ma-impeach na yan si BP Sara. Tuloy-tuloy na yung trial na yan, no? Prosecution panel. Kontrolado yan lahat ni Bongbong Marcos. Alam na natin yan, eh. Kahit deny pa sila ng deny. Manggigil sila at madaling magsimula, mag-aral na lang sila. Asigasuhin nila yung alam mo, Cheese Escudero, no? Wag puro daldal. Manahimik ka na lang. Lagi kang daldal, marami kang mali sa sinabi mo. Kalap ng ebidensya. Nakakahiya kung hindi nila magagawa yan sa takdang panahon. Sa haba ng panahong dapat sila naghanda na. Sagot ni House Prosecutor Representative Joel Chua. Naghahanda rin po kami at hindi naman po kami gigil, nire-respeto. Naghahanda sila pero hindi sila gigil. Ano ba talaga? Sabi nyo, hindi kayo gigil, pero tingnan nyo yung mga taong mga rason na, reasoning na mabubuking ba. Hindi na sila gigil, pero naghahanda. Kaya anong tawag mo doon? Nanggigigil? O kung hindi ka nanggigigil, sana hindi kayo naghahanda. Utak rin, Chua. Namin kung ano man po ang magiging desisyon o pasya ng Senado, lalong-lalo na po ng ating Senate President. Pero kung magdesisyon ang Korte Suprema na isagawa kaagad ang trial, tatalima ba ang Senado? Pagbobotohan niya ng Senado, in fact, ako ang tatanungin, dapat may mabigat na dahilan para hindi yan sundin ng... Sa pagbobotohan ng Senado kung ituloy na ang impeachment, ang tanong, wala bang sampal dyan? Plak! 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 Sampalin kayo ng pera dyan. Wala na. Mananalo na yung boto. Plak! 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 Ikaw daw, sampalin ka ng pera, be. In-example yan, ha? Yung kay impeachment ni Justice Corona. Di umano, ha? Merong mga nakatanggap doon. Sinampal ng pera. Pak! Pak! Biro lang yun, ha, yung sampal-sampal, pero ang point ko is di umano merong nakatanggap kaya na-impeach itong si Corona. Play Senado kung sakasakali. Para sa GMA Integrated News. Yan, ha. So ngayon, yung sinasabi po ni Bersamin na Duterte is lying, inventing hoax. Alam mo, itong statement mong ito, Bersamin, unang-una, mali. Mali ang reaksyon mo na lying. Unang-una, hindi po magsisinungaling si Tatay Digong. Because, in the first place, that's his opinion. Opinion niya yan, eh. May opinion bang magsisinungaling? O kung ang opinion ko sa'yo, Bersamin, ang opinion ko, mainit ang ulo mo. Sabihin mo, sinungaling ako. Sinungaling ako kasi that's my opinion. That's the way I observe you. Na ikaw ay mainit ang ulo tapos sasabihin mo akong sinungaling? Hindi yan pwede. Mali na kaagad ang reaction mo na Duterte is lying. Duterte is not lying. That's his opinion na itong administrasyong ito,
gustong ipa-impeach si VP Sara kasi takot kayong maging presidente siya sa 2028. Yan ang opinion niya. And it's not lying. That's his interpretation, observation, and analysis. Okay? Inventing hoax raw. Paano siya nag-i-invento? Sariling isip niya yan. Ha? Kung nag-i-invent siya ng hoax, bakit ngayon pinoproseso nyo na ang impeachment? He is not inventing. Kayo po ang nag-i-invento. Diba? Did you get what I mean? Paano siya mag-i-invento? Tuloy-tuloy na yung proseso nyo sa impeachment. Diba? Tapos invento. Kayo nga ang kung sa totoo nga, kayo yung mga scientist dyan So kayo yung nag-invento. Bakit ko nasabing scientist kayo? Okay, kasi atat na atat kayong atat na atat kayong ipa-impeach si VP Sara. Ha? Pa-deny-deny pa kayo. Isang araw lang, impeach na si VP Sara sa House of Representatives. Ngayon, sa Senado, magtataka pa ba kami na baka isang araw rin yun, ha? Pwede niyong ipa-impeach, dahil at the end of the day, yan ang sabi ko sa inyo kahit malinaw na walang ginagawang masama si VP Sara, wala siyang ninakaw na pera, kahit ilatag pa ang lahat ng ebidensya at mapatunayan na malinis si VP Sara, at the end of the day, pamumulitika pa rin. Iboto pa rin ng Senado. If aabot yan ng more than 12 votes, ma-impeach talaga si VP Sara. Kasi 24 kayong mga senador dyan, di ba? What is half of 24? 12. What if ang bumoto, 13 yung bumoto? Edi impeach na si VP Sara. Di ba? Kasi sabi dyan ni sino ba yung nagsabi nun? I think si Chis Escudero rin or si Coco Pimentel ba yung nagsabi? Nakalimutan ko lang. Basta sinabi doon, it doesn't matter kung ano yung investigation na yan. What matters is the voting. Kasi iimbestigahan pa yan Kayong lahat, kahit malaman nating malinis yan, alam na namin na si Hontiveros, boboto talaga yan si Hontiveros for impeachment. Yan ang tawag mo doon. Pamumulitika. Political yapon. Ang proseso po ay political yapon, di ba? So, ito yung sagot ni Tatay Digong. Kasi sinabi nilang sinungaling si Tatay Digong, inventing hoax. So, ito yung sagot rin ni Duterte dyan. Tinanong siya ng reporter. Play. Okay. Mr. President, I'm Mitch from the Freeman newspaper. I was there during the indignation rally last night, and you mentioned that we are veering towards dictatorship. And then the Malacanang said this is a hoax, this is baseless. Any reaction on that? I think that the pattern of their My idol. or the movement is an indication of a more authoritarian rule in the coming days. It could... Tama si Duterte sa kanyang analysis, sabi niya, ang pattern kasi papunta na doon. Yan ang ibig sabihin ni Duterte dito. Ang pattern po ng administrasyon papunta na doon. Ma-impeach si VP Sara. Yan ang pattern translate into dictatorship tapos wala ng election. Dictatorship. Bakit siya na banggit ang dictatorship? Sabi ni Tatay Digong. Kasi po, si Bongbong Marcos, dinidiktahan niya. Ayaw man niyang aminin, deny man siya ng deny, pero look at what happened sa House of Representatives. Na-impeach si VP Sara. At ang analysis ni Tatay Digong doon, merong diktador dyan. Merong diktador dyan. At alam niyo na kung sino. It either could be Bongbong Marcos. Di ba? Sino naman mag-uutos ni Tambaluslos? Kundi si Bongbong lang, di ba? Magulo yan. Analysis lang natin yan,
analysis namin yan dalawa ni Tatay Digong. Ha? It could be BBM or it could be Martin Romualdez, di ba? Sa analysis namin. Hindi pwede yan. I do not think that the Filipino will allow to suffer the country. Nangyari kayo. Dahil sa pag-impeach ni BP Sara, sabi ni Tatay Digong, ang tanong dyan, papayag ba ang taong bayan? Di ba? Okay. So, any message for the Cebuano community? Okay, so yun po ha. Yun po ang statement ni Tatay Digong. Sinabihan siyang sinungaling, inventing hoax, pero ang sabi niya, analysis niya yun. Nakikita na natin ang pattern ng administrasyon. Napapunta na dun. Di ba? Saan ang sinungaling dun? Bersamin, di ba? Sinong sinungaling? Sino yung nag-promise ng 20 pesos per kilo na bigas? Okay, so guys, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating mga topics na pinag-usapan. Okay? Patuloy ang ating argumento, kwento, usapan sa comment section. Okay? At don't forget, i-like at i-share itong video na ito. Okay? Para kakalat ito. At sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Okay? Para updated. And at the same time, meron pala po tayong pangalawang channel na Donmar TV. Lagyan nyo lang ng Balitang Totoo. Donmar TV, Balitang Totoo. Second channel natin yun. Okay? Subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga ina-upload doon na mga balita, updates na hindi ko ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So guys, see you in my next video. See you in my next live. Maraming salamat sa panonood. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.